We are back here in Manila. Yes! Hello! Taga sa atin. Guys, unfortunately, this will be our last day here in Kuala Lumpur. Pakita ko sa inyo yung magiging process natin. Pagdating nyo dito mismo, hanggang makapasok tayo ng boarding gate, nasa 900 pesos din or 950 yung tubo. Interest, kumbaga. Tapos pag Air Asia naman, doon pa lang sa counter, syempre kinikilo na ko 7 kilos. Ay, iniipit tayo. Lahat ng sinabi nung karamihan pala, sorry naman, karamihan sa sinabi ng vlogger, hindi totoo. Yung dating pwesto ng mga e-gates is parang kinilusan nila. Hello, what's up mga Kempinatics? It's me again, Mark Paragas. And guys, unfortunately, this will be our last day here in Kuala Lumpur. And nandito na tayo actually sa airport mismo, sa Kuala Lumpur International Airport Terminal 2 Departure. Ayan, para sa ating pagbabalik sa Pinas. So bali, ang ginawa natin guys, nag-grab tayo and nakakaloka kasi ito yung actually tanong ko last time pa or last time na nandito tayo, na napakalayo ng Kuala Lumpur International Airport sa mismong pinaka-city. Inabot ng siguro mga 50 minutes yung biyahe namin. Medyo pricey kasi malayo eh. Tapos nakakaloka lang kasi yung ating... Hi guys. Ay, hello. Hello. YouTube guys. Thank you. Subscribe, like, and share. Thank you. So, bali, first time nating nakasakay sa Toyota Alphard. Walang ibang options guys sa Grab. Like, sabi ko, bakit ang mahal nung ano natin, nung pinaka fare? Ayun pala, nakita ko Toyota Alphard. Pero in fairness naman, quality yung ano natin, ating biyahe. Ayun. So anyway, may iba pa naman kayong options guys na pumunta dito or sakyan going here sa KLIA. Last time na nandito tayo, ang ginawa natin kasi, nag-grab tayo going to KL Central. Tapos sa KL Central, sumakay tayo ng KLIA Express. Actually, kinumpit ko na siya guys. Like kunwari, mag-grab ako from iBusiness Styles, Kuala Lumpur Fraser Business Park, going to KL Central. It will take parang mga 15 minutes. Tapos ang price niya, mga nasa 150 pesos. Tapos nag-check ako sa Klook ng Airport Express going here, aabutin ng 700 plus. So kung sa sum up natin, yung magiging papasahin natin parang mga nasa 800 to 900 pesos. Pero dito kasi, ang pinagkaiba, pag nag-grab ka na, wala ka nang bababa. Like, hindi mo na kailangan magbuhat ng luggage mo going to KL Central, tapos maglalakad ka ng bonggang-bongga going to the train, diba? Kumbaga parang, ito na, nandito na tayo. Yun nga lang, medyo pricey, parang nasa 1,200 data. So anyway, ang inisip ko na lang, syempre yung doon tayo sa komportable, plus marami tayong tirang pera. Marami tayong tirang ringgit na hindi kasi tayo masyadong lumabas guys, dahil nga parang chill vlogs lang yung nangyari. Plus, nakasama pa natin si Bryle at saka si Chad and then si Ems. Merong times na nakasama ko sila, tapos halos wala akong ginastos. Kaloka tong mga to. And shoutout nga pala kay Bryle. Ayan, sobrang bait guys. Please follow Bryle sa YouTube guys. Talagay ko dito, shoot ka Bryle. Alam niyo yun, kung napanood yung video kahapon, mas na, alam mo yung connection. Kumbaga parang since nakapag-open up siya, not just for the vlog, yung trust nandun. Kasi actually before pa kami nag-vlog, nakwento niya na yon off-cam. Pero nag-ask naman ako ng permission kung pwedeng i-vlog. So ayun, and then mas detailed yung nakwento niya sa vlog natin. Kaya naiyak din ako. Grabe no, grabe yung pinagdadaan ng mga OFW, which is na-start natin niya kasi kay Ate Mary sa Singapore. Tapos ngayon, OFW sa Malaysia. So feeling ko guys, gagawin na natin siya from time to time na basta may makikilala tayo or may gustong makipag-meet sa atin na OFW dun sa mga bansang pupuntahan natin, why not? Isama natin siya as parang kasama sa vlog natin, di ba? And also shoutout kay Ems sa nag-drive sa amin. Grabe, bait ng mga taong to. Tsaka kay Chad na rin. Ay, so yun, nakakamiss. Tapos parang ayaw pa naming maghiwalay kahapon. Kasi ay ay, mas okay pala dito, maliwanag. Saan pala dito ako nag-vlog. Ang flight kasi natin guys is 12:55. Tapos darating tayo ng Manila ng mga around 6 AM.
Ano, kasi 4 hours yung magiging flight time natin. And make sure na aware kayo kung ano yung terminal na bababaan ninyo kasi magkahiwalay yung Terminal 1 at saka Terminal 2 ng airport. So dito tayo sa Terminal 2 kasi dito palagi sa Cebu Pacific. Yun, ang dami kong dada. Ang haba ng intro ko, nandito pa lang tayo sa departure area. Actually, hindi pa nga ito departure so maglalakad pa tayo. Anyway, syempre, last vlog na natin to or last day na natin to sa Kuala Lumpur. Pakita ko sa inyo yung magiging process natin. Pagdating nyo dito mismo, hanggang makapasok tayo ng boarding gate. At iniisip ko kung hanggang makarating ba tayo ng NAIA or bahala na. Ha? So anyway, ito na. Check muna natin yung airport directory para at least aware tayo lahat, pare-pareho. So sa level 3, nasa level 3 pala tayo sa departure. Ayan. Then sa level 2 mezzanine, merong lounge, mga airport lounge. Sa level 2 naman, yung arrival, nandun yung KLIA Express, merong car park, merong taxi, at saka may prayer room. Sa level 1 pala yung bus at saka e-hailing app. And then pre-shuttle bus to KLIA Terminal 1. Ayun. Okay? Actually, napakaraming shop dito guys. Oh. Nakakatuwa. Merong luggage cover dito, yung wrapping service. May bangko, may potato corner, may mga restaurant. Tapos, ang gagawin natin, sundan lang natin yung sign sa departure, syempre. Okay? May Paris Baguette ulit dito, guys. Dito ba siya nanggaling? Basta ang alam ko yung Zeus Coffee, dito nanggaling talaga sa sa Malaysia. Tapos may Watson. Ay, naalala nyo ba, guys? May nakilala tayo dito, si Halim. Nag-work isa sa mga convenience store dito na nag-hi hello lang sa vlog. Check natin kung makikita ko siya. Okay? So, ito merong currency exchange, CIMB. And actually guys, bala ko, ipapalitan na yung natin, tira nating cash, 2 peso. Wait lang ha. Kasi ganun din yung ginawa ko last year. Doon ako sa arrival naman nagpapalit. Nung dumating tayo dito, bilangin ko lang kung magkano. Ay hindi. Sige, doon na lang tayo sa baba. Parang naalala ko agad to Saan ba tayo nun? Ay ito, dito si Halim. Ayun, sa CU. Check natin kung nandito si Halim sa CU. Just say hi lang, di ba? Ay, wala siya. Sige, wait lang ha. Bababa lang tayo dito. Alright, so nandito na tayo guys sa level 2. Tapos hinahanap ko lang kung saan ako nagpapalit dati. Pakita ko sa inyo pala. And by the way guys, currently it is 9:40 PM. Let's go. Ang daming kainan Like talagang literal na mukha siyang mall. Tapos may, grocery guys ni Jaya. Bakit ang puso'y laging matatanda? Ayan siya guys. Jaya, grocer. Ayan guys, love na love ko na to guys. Alam niyo, nakakaloka. $2 lang siya dito, like 2 ringgit. So magkano lang yun? 28 pesos. Or sabihin natin, sarado natin ng 30 pesos. Sa Singapore, $2 din siya. So magkano bang SGD? 45, 46? So parang lumalabas ng 90 pesos. Sulitin nyo na lang pag nandito kayo sa Malaysia. Mura lang. So if ever, ayun, nasa kabila, ayun. Kasi dito tayo lalabas. I mean, kapag nag-KLIA Express kayo, dito kayo lalabas. Doon pala tayo, tapos kumanan tayo. Ayun, yung katabi lang mismo na currency exchange. Ikot tayo. Kita-kits na tayo doon. 12 seconds later. Ito siya guys, yung currency exchange na Asia exchange na to. Check ko lang kung magkano. Ringgit 2 peso. Philippine peso. Good. But I only have 5,750. So okay guys, we are done magpapalit. Bali parang 450 ringgit yung pinapalitan natin. Kaso yung pera ni ate is nasa 5,750 pesos lang. So ang ginawa niya, pinapalitan niya pa rin kung magkano yung amount, tapos binigyan niya ulit ako ng ringgit. So parang lumalabas na equivalent ng 450 ringgit sa conversion ngayon is nasa 6,760. Tapos na nakuha lang natin is 5,750. Nasa 900 pesos din. Or 950 yung tubo. Interest, kumbaga. So anyway, ayun gwapo naman ito. Puro na lang gwapo, no? So, meron pa rin ako natitirang ringgit, guys. Tapos, meron din ako natitirang Singapore dollars. Siguro, itago na lang natin yun para magbalik natin dito next time. Okay? So, akit na tayo sa departure ulit. Yun lang naman yung pinunta ko dito. Hindi na rin naman ako nag-check guys kasi ng ng iba pang money changer. So yun lang yung tinry ko. So anyway, basta pwede kayong mag-alagala dito just in case maging maaga kayo. Or sabihin natin agahan nyo na lang pumunta dito guys kasi maraming tambayan. Promise.
So, kita-kits tayo sa departure, ha? Bye-bye. Alright guys, so ito na tayo, approaching departure dito sa may Kuala Lumpur International Airport, Terminal 2. And nakakatuwa kasi dito rin guys, allowed kahit wala kayong flight, pwede kayong dumaan dito or pwede kayong tumambay dito. So check lang natin, syempre, first things first, check natin kung open na ba yung gate at alamin natin kung saan yung gate ng Cebu Pacific. Okay, nakikita ko na siya guys, 12:55 yung flight, check-in counter is a Y. Okay, so same pa rin. So kung mapapansin nyo dito, di ba? Doon sa pinanggalingan natin, ang daming store, ang daming restaurant, ang daming convenience store. And look at this, meron din ditong Starbucks. Tapos ito din yung pinaka-counters, mga airline counters. Yan. So, ang nakikita ko lang airline counters dito is STUV at saka WXYZ. So dito tayo sa Y. May luggage wrapping service din dito. Meron din naman dun sa pinanggalingan natin. Bago tayo pumasok dito, may din Typhoon. Tapos ang maganda rin dito guys, maraming mga socket, maraming saksakan dito. Basta make sure na dala nyo yung universal adapter. Pwede kayong mag-plug kahit saan sa mga poste-poste. And ito, merong mga dito, may mga self-service kiosk or check-in kiosk, pero more on Asia Pacific lang. Tapos ito na siya. And guys, last time na pumunta tayo dito, nasabi ko na sa inyo na mahigpit ang Cebu Pacific sa hand carry. Kung 7 kilos, 7 kilos lang. Tapos pag AirAsia naman, doon pa lang sa counter, syempre kinikilo na ko 7 kilos. Hindi kayo pwedeng makapandaya guys, kasi pagdating nyo dito, kikiluhin ulit ni Cebu Pacific yung mga luggage ninyo. Okay? Kaya huwag kayong pasaway. Kahit sa Cebu Pacific, huwag kayong pasaway. And then, mamaya na tayo dyan. Syempre, balitaan ko kayo. So, muna tayo dito, timbang. Nakakatawa dito sa Malaysia, parang Indonesia rin, yung mga words natin na Tagalog, halos kapareho, katulad dito, tempat timbang. So, ibig sabihin is baggage weighing. Yung timbang is weighing, di ba? Which is ganoon naman talaga sa atin. So, check lang natin itong luggage natin. Ay, totoo ba to? Dispose your oversized waste here. Sayang naman yung luggage. Ayan, so, sakto tayo, wala tayong problema. And, punta na tayo siguro, pila na tayo para dire-diretso na. Ay, ayun, open na. So, naalala ko rin kasi guys, alam nyo ba, isa rito sa mga pinakamalayo na lalakarin ninyo pag nakalagpas kayo ng security check or IO. Pagpasok nyo, yung boarding gate or yung boarding area, mahaba-haba yung lalakarin. Kaya, tara, open na si Cebu Pacific guys. So, let's go. Let's go sa go. Ayan, nakikita ko yung mga self-service kiosk is AirAsia tsaka Scoot. Tapos ito, walang kapila-pila pa sa Cebu Pacific. Hinihingal. Tara. Kapag online check-in naman na tayo guys, which is isa sa mga pre-requirements na palagi kong tinuturo sa inyo. Okay, so sige. Wait lang ha. Alright guys, so tapos na tayo mag-check-in. Sobrang bilis lang at nakakatuwa kasi parang 3 hours pa lang nag-open na to. 3 hours before your flight, nag-open na yung check-in counters. Tapos mga ganitong oras nga, sakto, wala pa masyadong pila. Unlike kasi sa mga na-experience natin sa ibang bansa, di ba? Like Taiwan, sa Hong Kong, OA na yung pila kahit hindi pa open yung counter. Tapos dito pala mismo sa bay ng Y at saka C, nandito yung mga self-service kiosk pala ng Cebu Pacific. Kaya mga yan. Pero pwede naman kayo dumiretso doon. Unlike sa Taiwan guys, talagang kailangan nyo mag-print ng boarding pass at saka ng luggage tag bago kayo makarating sa counters. So dito naman okay lang. Okay? So kung wala namang pila, katulad dito walang pila pwede na kayo mag-check-in na lang muna dun sa mga kiosk. Okay? So, ngayon, tapos na tayo. Syempre, ang next step natin is papasok na tayo sa boarding area. Meron na rin tayong boarding time which is nasa 12:10 kasi nga yung boarding, yung flight natin is ay, hello po. Pabalik kayo Manila? Ilang araw kayo dito? Ako yung nagme-message sa'yo sa Singapore, sa YouTube. Anong pangalan? Olive. Naalala ko na yun. Kasi naalala ko yung mga kusunod message. Ayan, no? Yes! Hello! So guys, may kasabayan tayo. Cebu Pacific ka rin, no? Yes. Naka-check-in na kayo? Hindi pa ngayon. Ayan. Nice to meet you. Dito pa tayo nagkita sa Malaysia. Pauwi na kami, guys. Biten. Olive, no? Yes. Ayan. Nice to meet you. Nice to meet you. Sige, mukhang magkikita naman tayo sa loob eh. Yes. Lapita kita, bigyan kita ng tote bag. Yeah. Nandun na lang sa loob, alam ko, nagbibigay ka. Ayan, shout out na, Nice to meet you Waiting again. for the tote bag. Yes, later ha. Kain lang ako. Sige, nice to meet you.
May nakilala pa tayo. Nagme-message na siya sa YouTube natin. Ayun, and sakto. Siyempre, may tote bag. Oh my God, hindi ko nabigyan si Bryle ng tote bag. Si Ate Mary lang yung nabigyan ko. So anyway, magkikita pa rin kami ni Bryle. Okay, so wala na tayong gagawin dito. And ayun pala guys, take note na wini-weigh talaga yung luggage. Kaya wala kayong kawala, okay? A few inches later. So, Ayan, picture tayo, okay lang. Yeah. 3, 2, yan. Salamat. Kita-kits sa loob. Baka doon na lang sa loob pala. Sige, kita-kits doon ha. Yes, thank you. Ingat. A few moments later. Alright guys, so nandito na tayo sa mismong buka na pa lang ng boarding gate. And then sabi doon, yung gate kasi natin is letter P. Parang I think yun din yung gate natin last year. And it will take 10 minutes to get there. Kaya dito pa lang guys, pinagpapawisan ako. Ang init doon sa may I.O. banda. So anyway, ito pala. Bali, after natin mag-check-in, ang process is papasok na tayo doon sa mismong I.O. Pero bago kayo makarating sa I.O., i-scan nyo muna yung boarding pass niyo. And merong nagbabantay nga doon guys na staff from AirAsia. So if ever nakita niya or napansin niya na mabigat yung dala-dala ninyo or dalawa or tatlo, ipapaway niya ulit guys. Okay? Pag kayo sinita, kunyari kung ang flight nyo naman is Cebu Pacific, sabihin nyo Cebu Pacific kayo. So okay lang yun, makakalagpas. Pero syempre, again, 7 kilos is 7 kilos. Okay? Tapos, I.O. na. Sa I.O. wala masyadong pila guys. Like wala pang 3 minutes yung tinagal ko doon. And then after I.O., i-scan na yung mga gamit niyo. Itong first x-ray scan guys, hindi nyo na kailangan ilabas yung mga gadgets ninyo. Basta lahat ng bags ninyo is dadaan sa scanner. Yun lang. So parang hindi pa masyadong mahigpit. And ang magiging mahigpit is mismong yung second scanner natin or scanning doon sa malapit na sa boarding gate. So pakita ko sa inyo kung anong meron dito. Dito tayo nang galing. Tapos ang expect nyo pagpasok nyo dito is maraming bilihan. Parang may pagka duty free ang peg. Ang dami ko nakikita. Tapos dito pa sa kaliwa. Yan. So dire-diretso na tayo. Mainit kasi. So let's go. Alam ko, naalala ko, meron pang malaking area malapit dun sa boarding gate natin. So wag muna kayo mag-standby dito. Mag-standby talaga. Wag muna kayo mag-standby dito. Dire-diretso muna kayo doon kasi malayo-layo pa to. Ha? 10 minutes walk. Tapos meron dito, may mga nagbebenta ng mga pabango. Oo nga, no? Kita-kits na tayo doon. Alright guys, so after mga 5 minutes na lakad, ito, pababa na tayo dito. And look, ito yung isa sa pwede nyo tambayan na. Kasi malapit na ito sa boarding area natin. Charan! Diba? Lawak pa nito guys. Tapos yung last time na gusto kong gawin, ayan o, yung mag-massage. Kaso sana sinasanitize nila. Totoo guys, kasi nauuso yung virus ulit dito, di ba? Like hindi dito pala, sorry, galing India. And medyo stricto sila sa mga turista na doon galing doon sa bansang yon. Talagang yung iba, kino-quarantine muna. Check natin. Meron pa tayong 1.5 hours. Tapos ito may information dito. And tayo ay dito sa kaliwa. So ito siya, Rest and Go yung pangalan niya. Check natin kung magkano. 10 minutes, 10 ringgit. 20 minutes, 20 ringgit. 30 minutes, 30 ringgit. Okay. Ayan, marami. Kasi last time na dito tayo, puno to. Nakakatuwa lang. Okay, let's go. Ang sarap niya guys. Tinutusok ko yung pet ko. Tinutusok din yung likod ko. Ang sarap pala nito. Yung lower back ko, tinutusok din. Oh, depende kasi sa weight mo. Parang dahil mabigat tayo, mas lalong sumasarap yung tusok niya sa likod. Okay pala siya. Tapos yung paa ko, talagang sinasabi ko yung experience, no? Yung paa ko, iniipit niya. Ay, iniipit tayo. Uy, ang sarap. Promise. Ang sarap niya sa likod at saka sa puwet. Talagang tinutusok niya. Try nyo. Nasa 140, 10 minutes. Alam nyo ba, pangarap ko yung magkaroon ng yung massage chair. Yung ganito rin. Diba, parang biglang magbabalak akong bumili Masarap. So anyway, yun lang. Sige, kita-kits tayo mamaya. Pahinga muna ako dito. 10 minutes kasi mainit masyado. Sige, ha? Bye-bye. Grabe. Almost almost 30 to 40 minutes din tayo nagpahinga dito sa area na to. Kung saan tayo nagpamassage ng 10 minutes. In fairness, masarap. Try nyo. Feeling ko pag sa atin,
makakita ko ng ganyan. Masarap siya sa puwet. Siguro dahil palagi tayong lakad ng lakad, kaya ganun. So anyway, tara, sundan na natin yung sign. Basta follow the signs. Ang Cebu Pacific is nasa gate letter P. P. So anyway, ito na guys. Pababa tayo dito. Nakita nyo naman, di ba? Pin 2 gate. P1 to P21. P7 yung gate natin. Pagbaba natin dyan, meron na yang another scanner. Okay? This time, i-scan na yung mga laptops nyo. Ilalabas nyo na. And then, lagay nyo yung mga phones nyo sa loob ng bag. And then, after nyan kasi, yun yung mismong gate. So tara ha, baba lang tayo. And again, dito tayo nang galing. Ayan. Kung ayaw nyo naman pumunta pa dito, pwede kayo magpahinga dito. But, meron ditong mga restaurant din. At saka may mga upuan. Maraming upuan dito. Okay? So, sige. See ya. Later. Alright guys, so nakalagpas na tayo ng another security check. So that will be the last. And yes, kailangan ilabas nyo yung mga iPads and laptops ninyo. Tapos no need to remove your sleepers. Right after ng scanning or security check, ito na yung gate natin ayan sa likod. Tapos meron ditong vento guys. Na-try natin ito before sa KL Tower. In fairness naman, masarap yan. Nag-try ako ng, ano ba tinry ko before? Latte. Yes. And then, ito na siya. And then, meron din naman mga charging station dito. Like this. Kailangan nyo lang tambayan. Huwag nyo iwan yung mga gamit nyo. And may toilets. Tapos may water refilling station. Over there. Ang arte. Over there. Okay. So, P7 tayo. And nakikita ko may parang open na restaurant din doon. Yung sasabi ko sa inyo guys. Kasi last time, bago tayo pumunta dito, nanood pa ako ng mga vlogs. Tapos, lahat nung sinabi nung karamihan pala, sorry naman, karamihan sa sinabi ng vlogger, hindi totoo. Or siguro, nagkataon na iba yung experience niya, iba yung na-experience ko. Pero kung ano yung experience natin last time, ganun din yung experience ko ngayon. Sabi niya kasi, dun pa lang sa may after ng check-in counters, pagpasok nyo bago mag-immigration, may bantay din daw ang Cebu Pacific para ikilo yung mga luggage, yung mga hand carry. So, last year at saka ngayon, wala. Tapos pagdating dito, sabi niya sa mismong gate, sarado daw lahat. As in, wala pag madaling araw. Eh, last time kasi nandito tayo, madaling araw. Tapos ngayon, 11 p.m. na or 11:30 p.m. na. Ayan no, may mga bukas. Tapos yung sasabi ko sa inyo, yung isa pa, yung ayam. Ito nga yun. Bukas na bukas din. So, di ba? So anyway, mas okay din talaga manood kayo ng mga vlog, yung real time. I mean, yung sabihin natin yung updated. Para at least alam nyo talaga yung i-expect nyo pagdating sa loob ng airport. Yeah, like this. Yeah. Tapos ito na yung gate natin, P7. Katapat lang mismo ng ayam. Tapos pwede na kayo kumain dito kung gusto niyo, magpapatay ng oras. Siyempre expect nyo, since nandito tayo sa airport, medyo pricey. And yes, medyo pricey nga siya. Kasi guys, pag pinaring, ay, talagang tandem kami ng wall. Konti lang magka-camouflage na tayo. So anyway, bali pag naglalakad talaga ako siya pinagpapawisan. Tapos syempre, kasama niyo matutuyuan. Palaging sumasakit yung likod ko. Kaya, alam niyo yun, gusto ko talaga nagpapamassage guys. Like, sports massage or deep tissue. Ganun palagi. And currently, it's 11:38 p.m. na. So wala pa tayo masyado gagawin na. Hintayin na natin yung boarding. Meron pa tayo 30 minutes before boarding. Tapos, kita-kits na tayo sa NAIA, Terminal 3. And alam nyo ba, wala namang time difference ang Malaysia at Philippines. Ay, by the way, ito pa pala. Pag-usapan na lang muna natin very quick yung mga pre-flight reminders or pre-flight requirements. At least bago kayo dumating ng Kuala Lumpur International Airport. So, you need to do an online check-in, which is ginawa natin yon. Nag-online check-in na tayo sa Cebu Pacific para at least mabilis na lang yung process nyo pagdating ng airline counters. Tapos, if ever tingin nyo naman mag-exceed kayo sa mga luggage, you have the options na mag-upgrade pa lang ng luggage. Mag-manage booking muna kayo online kaysa dito kayo magbayad pagdating sa airport dahil mas mahal. Okay? Hanap na lang kayo ng mga weighing scale dun sa mga hotel niyo or accommodation. Usually meron naman yan para malaman nyo yung kung gaano kabigat yung mga luggage niyo. Or you can buy sa Shopee, sa Lazada, or sa TikTok ng weighing scale or portable weighing scale. And then, nag-fill out na rin tayo ng e-travel, this time arrival. So, magagamit lang natin yun pag dating natin sa NAIA. Pero hindi nyo naman kailangan ipakita kasi automatic papasok din sa system nila. And then, pagdating natin doon, mag-automated e-gauge lang tayo.
Kasi ito nga, yung sabi ko before, konti na lang yung pages ng passport natin. At least pag dumarating tayo sa Pilipinas, wala nang tatak. So pinapaabot ko pa siya guys hanggang March sana. Dahil bala ko, March pa ako magre-renew na passport. Untuk penumpang AirAsia pesawat AK-114. Actually, yun lang. Hindi naman natin kailangan na ng eSIM kasi balik na tayo Pilipinas. Ano pa ba? Tapos guys, taga Laguna na tayo. I sold all my stuff back in Laguna to live in Boracay. Pat Louie lang. Hello Louie. Shout out. So yan, okay? So yun lang guys. Sige, kita-kits tayo sa NAIA Terminal 3 Arrival. Bye! 3 hours later. Hello guys, so we just landed here sa NAIA Terminal 3 and yung flight time natin inabot ng 3.5 hours. In fairness naman, sobrang smooth at saka since antok tayo kanina, nakatulog din tayo mga 2 hours. Tapos nagising na lang ako dun sa announcement ng captain. So anyway, first things first, syempre kailangan natin mag-clear muna sa immigration and make sure na meron kayong e-travel, okay? Tapos, after nun, bababa lang tayo for the luggage and then check natin kung may bago. Kasi, so far, wala masyadong bago dito sa arrival kung saan kayo maglalakad from your gate going to the immigration. Tapos, kapag may mga sakit kayo guys, like pag mainit kayo, let them know. Sagutan nyo na maayos yung e-travel kaysa naman dito kayo dito kayo ma-detect. Kasi nga, di ba, medyo nauuso na yung sakit-sakit. Kung talagang malala like talagang nilalagnat kayo. Kasi madidetect nila yan. Okay? Ito guys, nakita ko lang may tulok dito na banner. So bali, dito tayo sa duty free. Tapos ito na yung immigration. Nakalagay dito guys, you can get up to 10% off at duty free Philippines when you book on Klook. So how to claim? Kapag nag-arrive kayo dito sa Manila, within the past 48 hours, pwede nyo lang ipakita yung inyong Klook bookings. Tapos, you can redeem na your 10% off. Pero ano lang yun selected duty-free products, hindi lahat. Okay. Tapos ang terms and condition, user can only redeem 10% off bookings if it was used on the most recent trip. Dapat recent trip. Applicable to all duty-free location. Applicable to select duty-free products only. And duty-free discount is applicable once for international travel from September 8, 2025 to June 30, 2026. Pero kailangan nyo gamitin yung Klook Duty Free na promo code. Okay? So syempre, if you want Klook activities or hotels, you can use my promo code Mark Paragas Klook for instant discount. Up to 1 time use na lang guys. Tapos kapag gusto nyo naman sa Agoda, you can book any hotel sa Agoda. You can use my promo code MP Hotel Agoda for big discount. And you can also book any activity sa Agoda. You can use my promo code MP Tour Agoda. Yes. Alright, so dito na tayo. Mag-e-gates tayo guys, then kita tayo sa baba. Okay, so kakalagpas lang natin guys ng e-gates. And alam nyo ba na bago din mga e-gates guys, kung nag-e-gates na kayo, like sabihin natin last year, ang mga e-gates is parang kulay black. Tapos nandun pa siya sa dulo. Kaso ngayon, pinalitan na nilang white. Tapos yung dating pwesto ng mga e-gates is parang kinilose na nila. So siguro under renovation. Nakakatuwa. At sobrang bilis lang. Scan mo lang yung passport mo, then that's it. And then yun na. Tapos ito na yung custom. So, kayo na bahala kung may mga bagay-bagay kayo na dapat i-declare. Or kung wala naman, then dire-diretso na kayo lumabas. So, hintayin lang tayo ng luggage dito. So, ito na yung carousel natin, number 3. And then, kita-kits tayo sa labas ulit. Bye-bye. Yan guys, nakuha na natin yung luggage natin after 30 minutes. Tapos ito, paglabas natin after na custom, meron ditong Tourism Information Center, yung Department of Tourism, merong pwesto. Hindi ko sure why. Ganun pa rin, yung last na encounter natin dito, or na-experience natin dito, meron pa rin Love the Philippines na malaking monitor dito for the flight details, arrivals, tapos yung sa kabilang side, ginagawa pa rin. Ayun, as of 6 a.m., kita-kita ko dun sa pinaka second floor is open na yung mga kainan. And then, syempre yung tambayan, di ba? So, ito siya guys. We are back here in Manila. So, magagrab na lang ako from here going to Laguna. So, ayan. Dito na lang ulit tayo magagrab sa may multi-level parking. Which is yun lang naman kasi yung options.
And I guess that's it. So yun na guys, thank you so much sa pagsama sa akin sa ating Singapore and Kuala Lumpur vlog series. And yes, this will be our last vlog, our finale vlog. But expect nyo, baka ilang araw lang, mga 3 days after, meron na ulit tayong panibagong travel vlog series. And syempre, please support me as always. So guys, thank you so much. And please share yung mga videos natin sa mga alam nyo na or mga kakilala nyo na pupunta sa Singapore and Kuala Lumpur anytime soon, at saka sa mga nagdadalawang isip para at least maliwanagan sila kung gaano kaganda ang Singapore at ang Kuala Lumpur. And syempre guys, please subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin, not only sa Singapore at Kuala Lumpur but sa mga susunod pa domestic man or international. And you can also follow me sa iba ka pang mga social media accounts, Facebook, TikTok, and Instagram. And you can join us for free as well sa ating Epinatics official broadcast channel sa IG. So guys, enjoy life, live life to the fullest, and enjoy every moment because you will never be at this stage again. So please do what makes you happy and follow me as we discover the world one step at a time. See you guys on our next travel vlog series. Good night everyone. Bye bye.